Ang inyong mapapakinggan ay tunay na karanasan. Iimbitahan lang sana kita sa Bible study namin, Irene. Sandali lang naman yun. Subukan mo lang makinig sa aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi ba sinabi ko na siyang debotong Katoliko ko at magmamadre ako? Huwag mo na akong ayaan dyan sa reliyon ninyo. Kahit ngayon lang. Makinig ka lang. May mga kasama naman ako mamaya kapag sinundo ka. Nakikita mo tong bracelet ko na krus. Oo. Bakit? Mapapasama mo lang ako kapag napatid tong bracelet na ito. Ha? Pero hindi mangyayari yon. Kaya huwag ka nang umasa dahil wala kang mapapala. Ang aking karanasan. Ito ang kasaysayan ng mga nilalang na nagsikap upang sa puso at isipay maging tanglaw ang liwanag ng katwiran ng Diyos at sa kabila ng mga kahadlangan ay nanindigang lubos sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Nagsisilbi silang ilaw na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman upang ipabatid sa madla na ang kautusan ng dakilang lumikha ang siyang dapat mangibabaw. Mga kaibigan, samahan ninyo kaming buklatin ang bawat pahina ng mga kasaysayang itinatampok dito sa palatuntunan. Ang aking karanasan. Magandang araw mga giliw naming taga-subaybay. Dito sa palatuntunan, ang aking karanasan. Sa araw na ito ay ibabahagi namin sa inyo ang pagsasadula ng kasaysayan ni kapatid na Irene Cruz, isang diakonesa mula sa lokal ng Carrion Village, Distrito Eklesyastiko ng Quezon City. Lumaki si Irene sa pamilya ng sagradong Katoliko, lalo na't ang kanyang ina ay may kaibigan na isang paring Katoliko at mga kamag-anak na madre. Kaya aktibo sila sa kanilang relihiyon. At hindi pumapayag ang kanilang mga magulang na hindi sila kompletong 6 na magkakapatid kapag sila'y magsisimba. Kasama ko po ngayon ang kapatid na Irene Cruz, isang diakonesa dito po sa lokal ng Carrion Village sa Distrito Eklesyastiko ng Quezon City. Dati po siyang kaanib sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kumusta na kayo, kapatid na Irene? Sa awa po ng tulong ng Ama, patuloy pong masiglang nakakapaglingkod sa Kanya po. Pwede nyo bang ilarawan kung gaano kayo kaaktibo sa kinagisnan nyo pong pananampalataya? Opo, nung Katoliko pa po ako, lahat ng mga kagaya po ng pagnanobena, kapag sisimba tuwing Sunday po, at isa po akong kumakanta bilang isang choir po sa Iglesia Katolika po. Saan lugar po yun? Dito po sa San Bartolome Paris at saka po sa Novaliches, Paris po. Ayan. Ano pa mga aktibidad nyo po noon? Nung dito po sa Novaliches po, meron po kami gan tuwing Sunday. Nag-aaral po kami ng umaawit po kami. Pagkatapos po, kasama po ako nagbabasa ng mga salmon, ng mga sinasabi po ng pare. Ibibigay niya po sa akin kung ano yung babasahin ko po. Tapos yung tugon, sasabihin ko naman po sa kanila tugon, sasabihin naman po nila kung ano po yung sinabi ko. Ganun po. Tsaka talagang kapag po may nobena, po ako niyan, nagnonobena po ako tuwing linggo. Lahat po yan, tinuturo ko po sa kanila yan para po, kasi yun po yung yun po yung kasiglahan namin, yung tinuturo ko po sa kanila yan para maging alam din po nila. Ano po ang paniniwala nyo? Kaya ganun na lang po ang kasiglahan po ninyo sa kinagisnan nyo pong relihiyon. Kasi po nung maliit pa lang po ako, yan po yung turo ng mga magulang ko eh. Sa kanya po sumampalataya. Saka siya po ang tamang naglilingkod po. Sa kanya po kami kailangan magtumibay kung meron po kami suliranin. Yan po ang laging sinasabi ng mga magulang ko eh.
Elmo, gisingin mo na ang mga bata para makapag-almusal na tayo. Naku, medyo maaga pa Luming. Bayaan mo munang makatulog pa sila kahit ilang minuto pa. Anong ilang minuto? Ay, hindi ba ito naman ang tamang pagising nila pag magsisimba tayo? Huwag ka namang masyadong magigpit sa mga bata. Hindi ito paghihigpit, Elmo. Ito ang tama. Ang maagang pagtuturo sa kanila ng kahalagahan ng debosyon sa relihiyon. O siya, sige na. Habang mainit pa ang almusal. O siya, sige. Eto na nga, tatayo na. Good morning po, Tay. Good morning, Nay. Oh, eto na sina Irene at Aileen. Di na pala kailangan gisingin Ay, naku, mabuti naman at narito na kayo, Aileen. Irene, hindi na kailangan gisingin. Kanina pa nanggigising tong si Irene, Nay. Nauna pa sa alarm clock. Paano? Sobrang excited. Lagi na mga excited. Magsimba yung kapatid mo. Tay, mas excited po ako ngayon dahil ngayon po ang first communion ko. O Luming, alalay lang sa paglakad ha. Baka matapilo ka. Alalahanin mo, kabuanan mo na. Nag-iingat naman ako, Elmo. Dapat kasi hindi ka na muna sumamang magsimba Baka mamaya mapaana ka pa ng wala sa oras. Hindi ko pwedeng ipagpaliban ang pagsisimba. Panata ko na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pababayaan ng Panginoong Diyos. Lagi akong nagdarasal sa mga santo dito sa simbahan at maging sa bahay. Nagpapaalala lang naman ako. Nasaan na ba sina Rafi, Sherwin at William? Ay, ayun no. Ay, sinamahan si Rapi ng mga kuya niya para bumili ng sorbetes. Teka, sina Aileen at Irene. Nasa loob pa. Puntahan ko lang saglit ng mga bata ha. O siya, sige. Hihintayin ko na lang muna dito sina Irene at Aileen. Tagal namang lumabas ng mga yon. Ano pa kayang ginagawa nila sa loob ng simbahan? Ay, Lumeng! Bakit narito ka pa? Kayo pala, Father. Oh, Hinihintay ko pa po sina Irene at Aileen nako. Kausap pa ang mga kaibigan nila sa loob. Mukhang gustong maging miyembro ng choir ang mga anak mo. Sinabi niyo pa, Father. Noon pa ako kinukulit ng mga yun lalo na si Irene. Aba, welcome na welcome ang mga anak mo sa choir. Nakakatuwa nga kayong pagmasdan ng pamilya Iba talagang debosyon ninyo. Huwaran talaga kayong mag-asawa sa pagtuturo sa inyong mga anak. Dapat lang po, Father. Dahil ganito kami pinalaki ng mga magulang ko. Kaya dapat lang na ituro namin ito sa aming mga anak. Abay, tama yan. Habang bata pa mahubog na dito sa ating simbahan ang mga anak ninyo. At nakatitiyak ako, balang araw malaki ang may tutulong nila dito sa ating parish. Sabi ko lang nga ba, kayo lang dumating. Mano po, Itay? Mano po, Itay? Mga bata, magmano kayo sa lolo nyo, ha? Mano po, Lolo? Ay, kawan kayo ng Diyos, mga apo. Tuloy kayo. Maximina, narito na sina Elmo, Luming at mga apo natin. Aba, patuluyin mo na dito sa kusina. Nakahanda na ang mesa.
Sabay-sabay na tayong kumain. O siya, tayo na. At kanina pa nag-aasikasong Nanay Maximina nyo. Pinaghandaan talaga niya ang pagdating niyo. Nabusog ba kayo, mga apo? Opo, Lola. Ang sarap niyo po kasing magluto, Lola. Ay, siyempre naman, Irene. Lalo na't para sa inyo. Heto lang mga prutas na pasalubong ng mga apo natin. Nahugasan ko na, ha? Maghimagis na tayo. Pwede po ba kaming maglaro sa labas, Lolo? Ay, sige, Eileen. Para naman makapagkwentuhan muna kami ng tatay at nanay nyo. Tara na, Irene. Labas muna tayo kay Sherwin. Kuya William, Rafi, tara. Sige, mga apo. Napakabilis talagang lumipas ng panahon. Ay, talaga naman. Parang kailan lang ang liliit pa nila. Ngayon, mga dalagita at binatilyo na. Kaya nga po, inay, namimiss na po namin ng mag-alaga ng baby. Kaya excited na po kami sa paglabas nitong si Stephanie. Ay kami rin. Sabik din kami ng tatay mo na muling magkarga ng baby. Di ba, Arsenio? Ay, aba naman. Oo. Habang malakas-lakas pa ang mga kalamnan natin. Sana maging katulad din siya ng kuya at ate niya. Ay, tama. Lalo na sa debosyon sa ating kinagis ng relihiyon. Tay, Nay, wala kayong magiging problema sa aming pamilya pagdating sa bagay na yan. Ay, mabuti naman. Dahil gagabayan namin ang mga anak namin para maging debotong Katoliko. Katulad po ninyo. Irene, hindi ka pa ba tapos dyan? Kanina ka pa hinihintay ng mga pinsan mo sa labas. Hindi ba kayo mahuhuli sa practice nyo sa choir? Saglit na lang po ito, Inay. Matatapos ko na pong punasan ng mga santo sa altar natin. Sinabi ko na sa'yo, ako na lang ang maglilinis ng mga santo dyan sa altar. May gagawin ka pa sa simbahan eh. Pabayaan niyo na po ako, Nay. Alam niyo namang panata ko nito. Sandali lang naman po ito eh. Sige na nga. Hindi naman kita mapipilit na itigil yan kung ayaw mo. Sasabihan ko na lang ang mga kaibigan mo. Lumeng, mauna na ba kayong umuwi? Opo, Father Moy. Magpapaiwan pa po sina Irene at Eileen. Pag-uusapan pa raw ho nila ang pag-organize para sa Santa Cruzan. Abay, hindi ako nagkamali. Ay talagang malaki ang pakinabang sa mga anak mo. Ay lalo na kay Irene dito sa ating parish. Kaya nga ho, proud na proud kaming mag-asawa sa mga anak namin.
At alam niyo po ba, mukhang magmamadre ang anak kong si Irene. Aba, totoo ba? Minsan ho kasi, dumadalaw sa bahay namin ang mga kamag-anak naming madre. Oh. Ay nung una, nagagandahan lang po siya sa suot nila. Pero kalaunan, nagsasabi na ho siya sa akin na gusto niyang maging madre. Aba, yan ang pinakamagandang balita na natanggap ko sa araw na ito. Ay, wala kang dapat alalahanin. Lalo kung gagabayan at susuportahan ang iyong anak sa kanyang nais. Aba, himala, insan ha. Napadalaw ka dito sa amin. Pasensya na, Norvin. Alam mo namang busy ako sa parish, kaya hindi ako lagi nakakasama kapag dumadalaw sila tatay at nanay dito. Hindi na bagong bagay yon. Alam ko naman yun, Irene. Natuwa lang ako na bigla kang nagparamdam. May pinakisuyo kasi si nanay na dalhin para kina tito at tita. Heto oh, may kasama ring merienda para sa inyo. Eto, bagong luto pa yan. Nako, sakto. Dahil may darating akong bisita. At wala pa naman akong pagkain dito. Bisita? Speaking, ayan na siya, oh. Tol, aga mo ha? Oy, inagaan mo Sebo na. Oo, baka takasan mo na naman ako eh. Hindi. Uy, aba, may bisita ka pala. Siya nga pala, pinsan ko, si Irene. Irene, tropa ko si Edmar. Hi, Irene. Hello? Uy, siya nga pala, Norvin. Mamaya na yung pamamahayag namin ng mga salita ng Diyos. Di ba nangako ka sa akin nung nakaraan na sasama ka na sa susunod? At ngayon na yun. Naku, may laro ako mamayang hapon eh. Ha? Nawala sa isip ko. Kung gusto mo, ito na lang pinsan ko ang imbitahan mo. Ano? Oh. Bakit ako? Tsaka saan ka ba niya niyayaya? Sa evangelical mission namin, Irene. Sa Iglesia ni Cristo. Pwede ka bang sumama para sumama na sa akin ng pinsan mo? Naku, pasensya ka na. Debotong Katoliko ko. Tsaka isa pa ngayon lang tayo nagkakilala, no? Hindi tayo close. Oo nga pala. Okay lang. Pero sa susunod na magkita tayo, sana naman makasama ka rin, ha? Paano, Norbin, ha? Babalikan kita, ha? Huwag ka na mag-alibay. O siya, sige, pagbibigyan na kita. Pero, ngayon lang ha. Salamat ng marami. Paano? Mauna na ako, ha? At may iba pa akong kakausapin. Irene, nice meeting you. Yun lang pala ang sadya niya. Di ko tuloy naalok magmerienda. Teka, insan. Di ba wala ka pang boyfriend? Uy, ano naman ngayon? Ay, ireto ko na lang kaya sa si Edmar. Naku, mabait yun. Uy, excuse me, no? Wala akong plano makipag-boyfriend tsaka mag-asawa. Magmamadre ako. Kyrene, paano nyo naman po nakilala ang Iglesia ni Cristo? Inaya po ako ng isang kaibigan ko. Sabi niya po sa akin, sumama ka sa akin kasi may pamamahayag kami. Sabi niya ganun. Nung una po, tinatanggihan ko po siya. Kasi meron po akong bracelet na na krus po eh. Sabi ko, pag natanggal to, sasama ako sa'yo. Hanggang sa bigla nga po siyang napatid, napilitan po ako sumama. Tapos po, nung kasalukuyan na yon, nung nandun na po kami, itinuturo po yung tungkol sa ribulto na wag nga daw pong sumamba doon dahil hindi po siya totoo. Kaya naman po nung sinabing pwedeng magtanong, nagtaas po ako ng kamay. Tinatanong ko po kung totoo ba. Kasi gusto ko po mababasa ko yung sinasabi niya eh. Kasi hindi po pa rin po ako satisfied, hindi pa po ako naniniwala eh. Kaya gusto ko, kung ano yung sinabi mo, binasa mo dyan, pabasa mo sa akin. Sabi kong ganun, yun po. Tama naman po siya. Kaya po ganun. So, yung binabasa ng ministro, mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia,
Tiningnan nyo nga kung yung nga bang nakasulat sa Biblia. Opo, talaga pong napahiya po ako sa sarili ko eh. Kasi talagang totoo po eh. Kung yung nakalagay doon na bawal po talagang sumamba sa rebulto. Sakit na ng paa ko. Ang hirap ng trabaho dito sa mall. Maganda lang tignan, pero masakit sa paa kapag matagal ka nang nakatayo. Hi. Hello, Irene. Kumusta na? Edmar, Oh, anong ginagawa mo dito? may bibilhin lang. Alam mong dito ako nagtatrabaho? Nabanggit sa akin dati ng pinsan mo, pero di niya sinabi kung anong department. Sakto. Agad kitang nakita rito pagpasok ko. Teka. Anong oras ang out mo? 1 hour from now. Oy, ops, teka lang ha. Kung may balak kang i-date ako, Naku, hindi. Iimbitahan lang sana kita sa Bible study namin, Irene. Sandali lang naman yun. Subukan mo lang makinig sa aral ng Iglesia ni Cristo. hindi ba sinabi ko na siyang debotong katoliko ko? At magmamatri ako. Huwag mo na akong ayaan dyan sa reliyon ninyo. Kahit ngayon lang. Makinig ka lang. May mga kasama naman ako mamaya kapag sinundo ka. Nakikita mo tong bracelet ko na krus. Oo. Bakit? Mapapasama mo lang ako kapag napatid tong bracelet na ito. Ha? Pero hindi mangyayari yon. Kaya huwag ka nang umasa dahil wala kang mapapala. Makikiraan po. Makikiraan. Excuse me. Napakaraming tao ngayon dito sa Quiapo Church. Oo nga, Tia Aileen. Bakit naman kasi dito ka pa nagyayang magsimba ngayon? Ang lapit-lapit lang naman natin sa San Bartolome at Novaliches Parish Bihira naman ito, ate. At saka hindi ka ba masaya na nakalapit tayo sa itim na Nazareno? Masaya naman. Pero ang sakit ng tuhod ko. Ang layo rin ng nilakad natin paluhod hanggang sa Nazareno. Ate, mas masakit ang kurot ni nanay noon sa atin kapag hindi tayo nakakasagot kapag tinanong niya tayo tungkol sa sermon sa misa. Sabagay, totoo ka dyan. At isa pa, ate, may pinagpapanata ako sa puon na sana magkaroon na ng katuparan. Na matuloy kang maging madre? Oo, ate. Naghihintay lang ako ng sign. At kapag nangyari yon, ako na siguro ang pinakamasayang tao sa daigdig. Hindi lang ikaw, lalo na si nanay. Lapit na ako sa bahay. Makakapagpahinga na rin. Ay, nakakapagod talagang magtrabaho. Teka, si Edmar ba yung makakasalubong ko? Ay, naku! Siya na naman. Magandang gabi, Irene. At ano naman ang maganda sa gabi? Ikaw naman, oh. Bakit bang sungit mo sa akin? Makulit ka kasi. Bakit ka ba nandito? Iimbitahan mo na naman ako sa religion nyo. Uy, ang galing. Bakit alam mo? Ano pa bang dahilan ng pangungulit mo? Anong sagot mo? Makakasama ka na ba ngayon? Alam mo nang sagot ko dyan, di ba? Oo naman. May pangako ka sa akin di ba? Ano pangako? Nasaan na yung bracelet mo? Yung may krus? Di ito. Ha? Nasaan yung bracelet ko? Wala na, hindi ba? Kaya tuparin mo ang pangako mo sa akin. Sumama ka sa akin ngayon para makinig sa pamamahayag namin ng mga salita ng Diyos. Pero... Mabuti pa, samahan kita sa inyo. Ipagpapaalam kita sa tatay Ay, at nanay mo. naku, wag.
O, sige na, sige na. Sasama na ako sa'yo. Pero wag kang pupunta sa amin, ha? Hintayin mo na lang ako dito. Kung hindi lang nawala yung bracelet ko, hindi ako sasama sa Edmar na yun eh. Saan ko ba yun nawala? Sa mall ba? Eh wala naman sa bahay. Naku, hindi kaya sa Quiapo Church? Ay baka dun nga, dahil nakipagsiksikan kami ni ate palabas. Ay naku, di bali na nga, bibili na lang ako ng bago. At hindi na mauulit ang pagsama ko sa Edmar na yun. Nangiinsulto ba yung ministro nila? Kaya ba sila nag-iimbita para siraan ang nakagis na namin sa Katoliko? Teka nga. Napakaliwanag ng binasa natin sa Biblia. Sandali lang po. Nais ko pong magtanong. Sige sister, ano ang pangalan mo? Irene ho. Irene Cruz. O anong tanong mo, Irene? Katoliko ho ako. At mula pagkabata, iminulat kami ng mga magulang namin sa pagsamba at pagsampalataya sa mga santo. Maging sa simbahan, yun po ang tinuturo sa amin. Sinisiraan nyo lang ang religion namin eh. Nais ko lang din namang magtanong sa iyo, naniniwala ka ba sa Biblia, Irene? Siyempre ho, naniniwala ako. Yan din ang ginagamit ng mga pare sa religion namin. Kung ganun, ay maaari mong basahin dito sa Biblia kung nakasulat nga ang sinabi ko. Halika, Irene. Ngayon, hawakan mo itong Biblia. Ito yung talata. Pwede mo iparinig sa lahat ng narito ngayon simula sa talatang ito, Irene. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Sige, ituloy mo. Na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Nakasulat nga. Binabasa lang natin ang nakasulat sa Biblia. Hindi ba nakabalik na si Irene? Nasaan ba siya? Bakit hindi pa sumabay sa ating kumain? Diretso doon sa kwarto niya kanina eh. Parang kinakausap ang sarili. Ba, bakit ba? Ay, nasaan ba siya, Aileen? Ewan ko po, Nay. Nagmamadali, pero pinapahanap sa akin yung bracelet niyang may cross. Nawawala daw po. Pambihirang bata yun ah. Baka binalikan lahat ng dinaanan niya. Kaya nagmamadaling umalis kanina. Pambihirang bata yun, oo. Gabi na eh, pwede namang bumili ng bago. Parang hindi mo naman kilala ang anak mo, Luming. Kung sa pagiging deboto, nahigitan ka na ata ng anak mo. Malamang, Tatay. Sinilip ko kanina, kinakausap ang mga santo sa altar. Malamang humihingi ng tawad.
Halos hindi ako nakatulog kakaisip. Napahiya ako kagabi. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Hindi ako makapaniwala sa nabasa ko. Itong mga ribulto sa altar. Ang tagal kong naniwala na dapat ko kayong sambahin. Dapat luhuran at dasalan. Nagkamali ba ako? Sumagot kayong mga santo. Totoo ba kayo? Kung totoo kayo, bigyan niyo ako ng patotoo. Gumalaw kayo, magparamdam kayo sa akin. Hindi nga kayo totoo. Makaalis na nga. Nakabihis ka na, Irene. Maaga pa. Aalis na po ako, Nay. Ang hindi nag-aalmusal. Hindi ako nagugutom eh. Sige papasok na ako. Aba, teka. Ano bang nangyayari sa kapatid mong yon, Aileen? Nangangalumata. Nakatulog ba yun? Ay naku, Nay. Pati ako napuyat. Ang likot-likot sa higaan magdamag at kinakausap ang sarili. Nako, masyado yata niyang dinamdamang pagkawala ng kanyang bracelet Ibili mo na nga lang ng bago at baka kung mapano pa yun. Totoo po ba ka, Efren? Oo, ka Edmar. Bumalik siya dito ng nakaraan. Nagulat nga ako kasi mag-isa lang. Wala naman daw nag-imbita sa kanya. Hindi po sinabi sa akin ng pinsan niya na nagtuloy magsuri si Irene. Ipinakilala ko sa kanya si Ka Nenet. Sabi ko, doon siya sa dako ng gawain dumalo para malapit lang sa kanila. Nagpasya na raw po ba siya na aanib na sa iglesia? Wala pa naman siyang sinabi. Pero marami pa raw siyang katanungan na nangangailangan ng kasagutan. Nakikinig ka ba sa akin? Ha? Ano yun? Anong sabi mo? Pambira. Kanina pa ako daldal ng daldal. Wala pala akong kausap. Ano ba yan? Pasensya ka na, Flora. May iniisip lang ako. Ano iniisip? Yang iglesia ni Cristo na naman, ha? Ay naku, sinabi na namin sa'yo ni Tess, ha? Huwag ka nang babalik sa simbahan nila. Ang kulit mo. Ayan, nawawala ka na naman tuloy sa sarili mo. Hindi ko rin maipaliwanag eh. Napakarami kong tanong sa ministro nila. Halos 2 page kada punta ko. Sa pag-asa ko na mababara ko siya sa mga sinasabi niya at mapapatunayang tama ang turo sa atin sa simbahan. Pero walang tanong na hindi nila nasagot. At minsan, sa akin mismo pinapabasa ang sagot sa Biblia. Ay naku, nagugulo na talaga ako. Ay naku, magugulo kasi talaga yung mga iglesia na yan. Kaya tigilan mo na yan. Mabuti pa, sumama ka na lang sa amin ni Tess. Gigimik tayo. Ngayong gabi, ha? Happy-happy. Alam mo na. Flor, tigilan na natin ang kakagimik, ano? Hindi mabuti ang ginagawa natin. Hindi tama ang pag-inom ng alak at ang mga bisyo.
Nakakasama pa ngayon sa katawan natin eh. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin sa... Ako, tigilan mo nga ako, ha? Irene, wag mo akong isama sa kalokohan mo. Tama nga si Tess. Dapat ka na naming iwasan. Iba ka na eh. Masyado ka ng banal. Flor naman. Diyan ka na nga. Banal? Magsabi ka sa amin ng totoo, Irene. Totoo bang nalaman namin ng nanay mo na nagpupunta ka sa simbahan ng iglesia? Totoo po, Itay. Nahihibang ka na ba? Ha? Oo, kaya nga ang laki na ng ipinagbago mo. Nay, napahiya lang ako nung dumalo ko sa pag-aaral nila ng mga salita ng Diyos. Kaya gusto ko lang pong balikan yung ministro na nagturo at ipaglaban ang nakagisnan natin sa ating relihiyon. Anong laban mo doon? Baka sa halip ikaw pang madala nila dyan. Kaya tigilan mo ng kalokohan yan, ha? Tay, Nay, kaya kong ipaglaban ang pananampalataya ko. At hindi ako basta-basta madadala sa relihiyon nila dahil iba ang debosyon ko sa ating relihiyon. Lagi ka na lang ginagabi, Irene. Huwag mo sabihing nagpunta ka na naman sa iglesia na yan. Oh, hindi ka makasagot. O, di tama nga ako. Nay, wala naman po akong ginagawang masama. Dapat nga kayong matuwa na ginagabi ako dahil inaalam kong katotohanan. Kesa naman po sa ginagabi ako sa kakagimi kasama ng mga kaibigan ko. Huwag ka na ngang mga tuwiran. Ano pa ba ang gusto mong malaman, ha? Lahat ng mga aral ng Diyos itinuro na sa iyo sa simbahan, bata ka pa lang. Marami nga po silang itinuturo pero puro maling aral, Inay. Marami silang itinatago sa atin. At yun ang nais kong tuklasin. Itigil mo na ang pagpunta sa doktrina na yan. Tandaan mo, Katoliko tayo. Pag hindi ka tumigil, ako ang makakalaban mo. Nag-iba na talaga si Irene. Nilalaso na ng iglesia ang isip niya. Na hindi man lang masulyapan ng mga poon dito sa altar. Nay? Ano pang ginagawa niyo? Stephanie, anak, ikaw pala. Nililinis ko lang itong mga santo dito sa altar. Paano? Hindi na maasikaso ng ate mo. Sabi po ni ate, hindi totoo ang mga santo. Gawa lang sila ng tao. Hindi nila kayang iligtas ang sarili nila. Kaya, hindi daw po sila dapat kasalan. Huwag kang makikinig sa ate mo. Ang mga poon, sila ang tagapamagitan natin sa Diyos at kay Jesus. Kaya dapat natin silang luhuran at dasalan. Naiintindihan mo? Ba't sabi po ni ate? Tama na! Mabuti pa. Kunin mo itong mga basahan. Tulungan mo akong linisin itong mga poon. Sige po. At tandaan mo, ha? Lagi kang magsisimba. Kasama ng ate, kuya at tatay mo. At lagi mo ring yayayain ang ate Irene mo, ha? At kapag niyaya ka niya sa iglesia, huwag na huwag kang sasama. Naiintindihan mo? Nahihirapan akong huminga. Bakit po? Huminga. Ano pong nangyayari sa inyo? Sisikip ang dibdib. Nay! Nay! Gumising ka, Nay!
nadamay ako, Irene. Salamat, Flor. Salamat din kahit na nagkagalit ka sa akin. Narito ka pa rin para damayan ako. Irene, hindi ako nagagalit sa'yo. Nagtampo lang naman kasi ako kasi wala ka ng panahon sumama sa amin. Wala nang makinig ka sa aral ng iglesia na yan. Pasensya ka na ha. Babawi din ako sa inyo. Siguro naman, ngayon titigil ka na dyan. Lalo ngayong wala na ang nanay mo. Flor, hindi ako titigil. Alam mo bang habang binabasa sa akin ng ministro ang mga nakasulat sa Biblia, hinihiling ko kung pwede ko ring basahin ang nakasulat. Nagdududa ako na baka mali ang binabasa niya. At anong nangyari? Tama lahat ng nakasulat, Flor. Kaya unti-unti na akong naliliwanagan. Kaya ipagpapatuloy ko ang pagsusuri ko. Sino pang gusto ng kape dyan? Ha? Aileen, maglabas ka pa ng mga makakain dito. Maglabas ka nga rin ng dinuguan at may iglesia pala dito. O ano, Irene? Magpapatuloy ka pa sa ginagawa mo? Kahit ganyan na ang trato sa'yo ng pamilya mo? Kasama sa itinuro sa akin, nadaraan ako sa maraming pagsubok dahil sa katotohanan. Maaaring itakwil ako ng pamilya ko. Matatanggap ko lahat. Pero ang hindi ko matatanggap ay ang patuloy akong maging bulag na tagasunod sa nakagisnang kong relihiyon. Irene, kumusta na? Balita ko, tuloy-tuloy ang pagdalo mo sa doktrina kahit mag-isa ka lang. Oo, Edmar. Akala ko maipapahiya ko ang ministro. Ha? Akala ko hindi niya masasagot lahat ng tanong ko. Pero akong napahiya. Ngunit nabuksan ang aking isipan. Ang dami kong nalamang mali sa nakagisnang kong relihiyon. Ganun ba? Tulad ng... Tulad sa Pasko, mali pala ang ginagawa naming paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Gawang pagano pa lang mga yun. Nakikinig ka nga talaga? Nakikinig at nagsasaliksik. Pati ang ginagawa namin tuwing mahal na araw, ang mga padasal tuwing araw ng patay, kahit ipagdasal ka ng mga mahal mo sa buhay, hindi ka rin pala mapupunta sa langit. Lalo na kung hindi ka kaanib sa Iglesia ni Kristo. Bali wala pala lahat ng ginagawa ko dati. Natutuwa ako, Irene. Nagbakasakali lang ako na ayain kang dumalo minsan. Hindi talaga ako nagkamali ng pag-anyaya sa'yo. Edmar, nagpapasalamat ako ng marami sa iyo. Dahil kinasangkapan ka para makilala ko ang tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran. O mga anak, kumain kayo ng kumain, ha? Talagang dadamihan ko, Tay. Pagod na pagod din ako sa trabaho Ako rin. Lalo nang sarap ng luto ni Ate Aileen. Pero namimiss ko pa rin luto ni nanay. Siyempre naman, Stephanie. Walang makakatalo sa luto ni nanay. Pero huwag kang mag-alala. Malapit ko nang makuha ang timpla ng luto niya. Uy, andito pala kayong lahat. Sakto pala yung dating ko kumakain kayo. May pasalubong nga pala ako panghimagas Eto Maalala ko, Sherwin. Sabi mo kailangan mong bumili ng bagong sapatos. Oo nga po, Tay.
Etong pambili. Hindi ko na kasi alam ang sukat ng paa mo eh. Uy, sobra-sobra po ito, Itay. Thank you. Thank you po talaga. Rafi, di ba naghahanap ka ng bagong polo? Sale ngayon sa mall. Ano bang klaseng gusto mo? Ibibili na lang kita. Naibili na kita ng polo, Rapi. Bumili din kasi ako eh. Buy one, take one. Andun sa kwarto mo. Ayos. May pang-forma na ulit ako. Isukat ko tayo. Ikaw din, Stephanie. Ibinili kita ng bagong laruan. Talaga po, Tay? Yay! Halika na. Buksan na natin. Sama na ako. Teka, tapos na ba kayong lahat na kumain? Alam ko namang dadaan ako sa pagsubok. Sa pag-uusig. Inihanda ko naman ang sarili ko. Pero bakit ganito? Kahit nakasama nila ako, parang hindi ako parte ng pamilya. Ama! Ama! Bakit ganito po kasakit? Ang sakit pala! Ang sakit-sakit! Salamat po, Ama, sa ganitong mga pagsamba. Lagi mo po akong pinalalakas. Kaya pangako po, Ama, lalo akong magpapatuloy hanggang sa ako'y mabautismuhan. Lalo akong magiging mapanalanginin. Kaya, Ama, sana po wag mo akong iiwan. At sana po, mabuksan na rin ang puso at isip ng aking pamilya na para sa ikabubuti ko ang pagpasok ko sa loob ng iyong iglesia. Bis ka na pala, Irene. Opo, Itay. Kayo rin po ang aga niyo pong gumising. Gusto kong malaman kung talagang tutuloy ka sa bautismo mo. Tay, hindi na po magbabagong isip ko. Bakit ka palalayo, Irene? Gusto mo bang ikaw lang naiiba sa atin? Tay, hindi ko lalayo sa inyo. Ayaw ko rin akong naiiba. Kaya patuloy akong nananalangin sa Ama na balang araw, makasama ko rin po kayo sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Nung kayo po ay mabautismuhan na sa loob na Iglesia ni Cristo, dito nyo po naramdaman na buhay ang Diyos, ang Panginoong Diyos na sinasamba, kinikilala at pinaglilingkuran sa loob na Iglesia ni Cristo, na siya nating laging dinadalanginan. Gaano kahalaga yung
pananalangin sa tunay na Diyos para po sa inyo? Bilang isang diakonesa po, na kapag nananalangin po ako sama, na ipinapanalangin ko po ang aming mga kalusugan, ang pag-aaral ng 2 anak ko, ang pananatili nila sa tungkulin nila, ganun din po sa aking asawa. Pinasabi ko po sa panalangin ko na lagi niya po kaming gabayan, lagi niya po kaming alalayan, para po mas tumibay pa po kami sa Kanya. Irene, binabati kita at nakamit mo na rin ang banal na bautismo. Maraming salamat din po sa pagtuturo at pagtsatsaga niyo sa akin, Ka Efren. Nabuksan ang aking isipan na mali lahat ang tinuro sa nakagisnang kong relihiyon. Kami kasangkapan lamang. Ang Panginoong Diyos ang tumatawag sa kanyang mga hinirang. Daraan ka pa sa pag-uusig. Sana'y patuloy kang manindigan. Yan din po ang laging laman ng aking panalangin. At dalangin ko rin po na makita ng aking pamilya na napabuti po ako sa pagpasok sa kanyang tunay na iglesia. Tay, papasok na po ako sa trabaho. Eto po pala, pandagdag po sa mga bayarin natin. Pagpasensya nyo na lang po sana yung nakayanan ko. Salamat, Irene. Aalis na po ako, Tay. Ingat ka, anak. Aileen, buksan mo nga itong sobre. Tay, wala na tayong problema. Sa kabila ng lahat ng ginagawa natin sa kapatid mo, hindi pa rin siya nagbago sa atin. Hindi niya tayo nalimutan o pinabayaan kahit minsan. Aba, mukhang masaya ang kaibigan ko ngayon na. Oo naman, Flor. Dahil ba sa nabautismuhan ka na sa iglesia? Yun ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. At ngayon, ramdam ko na, unti-unti nang sinasagot ng Panginoong Diyos sa mga panalangin ko. Sa akin po mga mahal sa buhay, sa akin po mga kaibigan, magsuri po kayo, welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Kapag po nag-aanyaya po mga aming mga kapatid, paunlakan nyo po para po maramdaman nyo rin po. Meron po kaming mga manggagawa at ministro na pwedeng sagutin ang mga katanungan nyo. Kaya welcome po kayo sa aming mga pagsamba, pwede po kayong sumama sa amin. Magsuri po kayo, tignan nyo po kung ano pong magandang maidudulot po. Mga kaibigan at mga giliw naming taga-subaybay, inaanyayahan po namin kayo na patuloy na makinig at subaybayan ang mga tampok na kasaysayan na aming itinatampok
dito po sa palatuntunang Ang Aking Karanasan. Ako po si kapatid na Babe Samson Angeles mula po sa lokal ng San Francisco, distrito po ng Central, ang gumanap po sa katauhan ni kapatid na Irene Cruz, isang diakonesa mula po sa lokal ng Carrion Village, distrito eklesyastiko ng Quezon City. Kasama ko pong gumanap sina kapatid na Thelma Corporal Alcantara mula sa lokal ng Veterans Village 2, distrito ng Central, gumanap na Lumin, ang nanay ni Irene. Raywell Astareha mula po sa lokal ng Paco, distrito ng Maynila, ang siyang gumanap na Elmo, ang tatay ni Irene. Lorimer Villanueva mula sa lokal ng Ugong, distrito ng Metro Manila East, gumanap na Aileen, kapatid ni Irene. Margie Jimenez mula po sa lokal ng Bagong Silang 1, Caloocan North, gumanap po na Stephanie, kapatid ni Irene. Leia Marquez mula po sa lokal ng Bonifacio Drive, distrito ng Central, gumanap din po. Angie Calleja Lamsin, mula po sa lokal ng San Francisco, distrito ng Central, gumanap din po. Val Villanueva mula po sa lokal ng Ugong, Metro Manila East, gumanap na Edmar ang nag-anyaya kay Irene. Superbisyong teknikal at sa musika ni kapatid na Joel Dacumos mula po sa lokal ng Manggahan, distrito po ng Quezon City. Sa panulat po ni kapatid na Eva Bautista de Jesus mula naman po sa lokal ng Novaliches, distrito ng Quezon City. Sa pakikipanayam ni kapatid na Eva de Jesus at sa pangkalahatang pagsubaybay ni kapatid na Eric Along. Mga kaibigan at mga gilim naming taga-subaybay, inaanyayahan po namin kayo na patuloy na makinig at subaybayan ang mga tampok na kasaysayan na aming isinasadula dito po sa palatuntunang Ang Aking Karanasan.